So exclusive sa TikTok Shop itong Realme 14 5G habang sinushoot ko tong video na to. Mabibili natin to sa TikTok for 14,299 pesos. At from April 29 to May 11, kapag bumili tayo ng Realme 14, meron tayong matatanggap na libreng Tech Life Headphones G1. Okay, so again, pakiclick na lang yung link dyan sa description box sa baba. Sa ngayon, unbox muna natin. So, color yellow pa rin naman yung box itong Realme 14 5G. Tapos, sa pinakailalim, makikita natin yung 4 na top specs kasama na yung 6,000 mAh na battery capacity at excited ako i-share sa inyo yung SOT na nakuha ko sa phone na to. Pag open natin, makikita natin yung document sleeve na merong mga, syempre, documentations, yung kanyang frosted na case, at SIM ejector pin. Ito na guys, yung ating Realme 14 5G na nakabalot sa plastic. At yung nandito sa atin ay itong Mecha Silver. Sobrang ganda ng itsura. Gusto ko talaga yung mga ganitong kulay. Tapos, mas naging high-tech pa dahil sa kanyang design. Sa ilalim, makikita natin yung 45 watts na charging brick at yung USB-C cable. If ever guys na hindi nyo gusto yung Mecha Silver, meron pa tong Storm Titanium at saka Warrior Pink na colorway. Okay, una nating pag-usapan guys sa phone na to ay yung kanyang design. So makikita nyo naman na, again, napaka-futuristic na itsura dahil dito sa mecha design niya. Pero kahit na hindi naman glossy yung texture or yung back panel nitong Realme 14, mapapansin ninyo, nakapatin talaga siya ng smudges or fingerprints. Ayun, at medyo mahirap talaga guys matanggal. Lalo na kung medyo oily or pawisin ng kamay natin, ang hirap linisin talaga. Kahit anong gawin kong linis, meron na akong hindi matanggal na mga stains dito sa likod ng Realme 14. Ayan, so mas maganda, gamitan nyo talaga to ng case. Tapos sa may camera module, meron kayong makikitang pulse light. So parang additional touch siya para mas maging gaming yung itsura ng kanyang likod. Ito yon. Ayan, yun yung pulse light. At dito sa settings, makikita natin yung iba pa nating pwedeng gawin doon sa pulse light. Halimbawa, pwede nating gamitin yun para ma-notify tayo kapag merong incoming calls, ibang notification, kapag nagpe-play ng music. At kung gusto nating iset yung oras kung kailan siya ma-activate. Dito sa additional settings, meron pa tayong ibang options kung kailan ma-activate yung pulse light. Pag tinignan natin yung right side, makikita natin yung volume up and down buttons. Tapos yung power lock button na merong red accent. Dito naman sa may itaas, makikita natin yung secondary microphone at yung kanyang IR blaster. Dito naman sa may ilalim, makikita natin yung main speaker, main microphone, USB-C port at yung kanyang SIM tray. At nakakatuwa na yung kanyang SIM tray ay merong micro SD card slot. Kung sakaling isang nano SIM lang yung isasaksak natin, pwede nating lagyan to ng 2 terabytes na micro SD card. At mapapansin natin guys na yung camera module hindi ganoon kakapal. Manipis lang siya overall. At syempre, additional dyan yung pulse light maliban pa sa LED flash. Dito naman sa may harap, makikita natin na meron tayong pre-install na screen protector, proportion yung bezels ng dalawang gilid, kaya lang mas makapal yun nandito sa may bandang chin. Hindi na sobrang obvious, pero mas makapal pa rin compared dito sa kanyang forehead. At according guys sa Realme, itong Realme 14 ay merong IP68, IP69 na rating. At pwede raw natin itong mailubog sa tubig ng 2.5 meters for 30 minutes. Pero ulitin ko na naman, kagaya ng palagi kong sinasabi sa inyo, wag niyong susubukang isama to sa pag-swimming dahil may possibility pa rin na mapasukan to ng tubig kapag hindi tayo nag-ingat. May dinagdag pa na audio boost dito ang Realme. So kapag tinodo natin yung volume, pwede siyang maging 300%. Ang tawag nila dyan ay Ultra Boom Audio. Pero nakakalungkot guys na itong Realme 14 5G ay walang eSIM support. So, dalawang nano SIM o dalawang physical SIM lang yung pwede niyang i-handle. Ngayon pagdating guys sa kanyang battery, 6,000 mAh yung meron tayo dito na capable sa 45 watts na fast charging. At grabe guys yung SOT na nakuha natin dito sa Realme 14. Tignan nyo naman guys. Almost 20 hours, 19 hours and 19 minutes. Ganon katinda guys yung phone na to. So pagdating sa battery performance, isa tong Realme 14 sa may pinakamataas na SOT na nakita ko so far. Pagdating naman sa charging, gamit yung charger na kasama sa box, 18 to 100%, 1 hour and 8 minutes ko lang to na charge. At meron tayong battery health dito sa settings. Pwede natin i-on yung smart charging para kapag dumating siya sa 80%, babagal na siya hanggang sa makarating ng 100% para maiwasan yung pag-init.
O kaya naman ay ilimit natin yung kanyang charging to 80% lang para mas tumagal yung health niya. At kapag nag-games tayo dito sa Realme 14, makikita nyo dito sa may GT mode, kapag snipe natin mula dito sa left pamunta sa right, na meron tayong ma-activate or pwedeng i-activate na bypass charging. Ngayon pagdating naman sa performance, out of the box, naka Realme UI 6.0 na tayo dito, tapos Android 15 na yan. Snapdragon 6 Gen 4 naman yung kanyang chipset at 12GB LPDDR4X yung kanyang RAM at 256GB ng UFS 2.2 yung kanyang storage type. Ngayon, according to Realme guys, itong Realme 14 ay makakatanggap ng 6 years na security patches. So maganda-ganda yung software support natin dito. Kaya lang pagdating dun sa upgrade or dun sa major Android upgrade, ang sabi lang nila ay makakatanggap to ng Android 16. Pero hindi natin sure kung hanggang Android 16 lang ba talaga yung matatanggap nito. If ever na meron kayong update tungkol dyan, paki-comment na lang at ipipin ko. Meron din tayong virtual RAM dito or RAM expansion up to 14GB. So kung meron tayong 12 ngayon plus 14, 26GB guys yung pwede nating magawa dito sa Realme 14. Ito guys yung Antutu score na nakuha natin kapag ginamit natin yung kanyang RAM expansion, 764,646. Not bad, maganda na yan. Pero itry natin i-off or wag gamitin yung kanyang virtual RAM. Tumas tayo ng konti, naging 766,323. Pero what if i-on natin yung GT mode pero naka-off pa rin yung kanyang RAM expansion? Ito naman guys, nakuha natin 772,594. So impressive guys, yung makukuha nating score dito sa Antutu, dito sa Realme 14, considering na hindi siya ganoon kamahal. Pagdating naman sa kanyang wildlife stress test, makikita ninyo na 3% lang inibawas sa kanyang battery at dadagdagan lang tayo ng 10 degrees. Well, medyo mataas yung inabot ng ating temperature. So, ingat pa rin. Dahan-dahan lang tayo sa pag-run ng mabibigat na games dito sa Realme 14. Speaking of gaming, makikita nyo dito sa Asphalt na okay yung performance ng Realme 14. So, pagdating sa casual gaming, medyo mabigat na mga games kakayanin niya. Pagdating naman sa Racing Master, makikita ninyo na mabigat ng game na to pero kahit sagad na sagad yung graphic settings natin, nakaya pa rin itong Realme 14 at sa actual na gameplay, napaka-smooth ng experience natin. Pagdating naman sa display, meron tayo ditong 6.67-inch AMOLED Full HD Plus na 120Hz yung max refresh rate at aabot daw ng 2,000 guys, 2,000 nits yung kanyang peak brightness. So, kahit outdoor, magiging komportable pa rin tayo sa paggamit ng Realme 14. At nakakatuwa naman kasi yung kanyang widevine security dito sa Netflix application, level 1, at makakapag-play tayo ng hanggang Full HD resolution. Ngayon dito sa testufo.com, makikita ninyo na basta't ginagalaw natin yung display, papalo siya ng 120Hz. Pero sa oras na bitawan na natin, di na natin ginagalaw, agad-agad bababa siya to 60Hz. So, malaking tipid talaga sa battery, kaya naging possible din na sobrang taas ng SOT na nakuha natin sa phone na to. Ngayon, pagdating dito sa kanyang color settings, makikita ninyo na meron tayong dalawang preset, Vivid tsaka Natural. Pero meron din tayong Pro modes, meron pa tayong Cinematic tsaka Brilliant. Pero syempre, kapag yan yung pinili natin, mas accurate yung mga kulay, pero malamang sa malamang mas magastos sa battery. Pwede rin nating manually timplahin yung kanyang color temperature. Pagdating naman sa kanyang screen refresh rate, makikita ninyo na tatlo yung option na pwede nating piliin. Pwedeng high para malak lang siya to 120Hz. O kaya naman standard 60Hz lang, mas tipid sa battery. Or auto select. Hahayaan na natin na yung kanyang OS yung mag-decide kung anong screen refresh rate yung bagay sa ginagawa natin. Ngayon pagdating naman sa camera, meron tayong 50 megapixels na main shooter na merong OIS, 2 megapixels sa depth sensor at yung kanyang selfie camera naman 16 megapixels. So technically isa lang talaga yung camera natin sa likod. Ngayon tingnan natin ang mga sample photos at videos kuha dito sa Realme 14.
Okay, sa inyo lahat yung mga gusto ko i-share tungkol dito sa Realme 14 5G. Tagal-tagal na rin mula nang nakapag-review tayo ng Realme phone at hindi ako na-disappoint dito sa phone na to. Una sa lahat, ang ganda ng battery performance ito, ang ganda ng display. Yung performance niya, tamang-tama lang para sa presyo niya. At siguradong matutuwa dito yung mga mahilig mag-games. Kasi kahit yung mabibigat na games na may mabigat na graphics, kayang-kaya nitong i-handle. So overall guys, nagustuhan ko siya. Yun lang talaga yung hindi ko masyado nagustuhan dito sa phone na to. Yung niya, yung back panel niya, sobrang kapitin ng oil, tas ang hirap tanggalin. So, siguraduhin ninyo na palagi itong may suot-suot na case para hindi nyo problemahin yung pagtanggal sa mga stain dito sa likod. So, ulitin ko lang 14,299 pesos sa TikTok shop. Nandyan yung link sa description box sa baba. At if ever na maabutan ninyo yung sale from April 29 to May 11, 2025, sabi ng Realme, wait lang, may makukuha kayong headphones. Okay? So, ano masasabi nyo guys dito sa Realme 14 5G? Comment kayo dyan sa baba. So, hanggang dito lang muna. Maraming salamat sa panonood para sa samot sa aring unboxing your reviews. This is Sulit Tech Reviews.